Mga nakakatakot na hula ni Rudy Baldwin, para sa taong 2025. Pero bago tayo magpatuloy ay i-like mo na ang ating video, mag-subscribe, pindutin mo na rin syempre yung notification bell, at piliin mo yung all, para palagi ka updated, sa ating mga latest videos. Si Rudy Baldwin, ay isang kontrobersyal na personalidad, na nakilala online, dahil sa kanyang mga cryptic post, sa mga social media. Ang kanyang mga post sa social media, ay naglalahad ng mga vision o prediksyon, sa mga di umano ay pangyayaring magaganap, sa hinaharap. Maraming mga tao ang naniniwala, sa kanyang mga hula, ngunit may mga tao din, na kumukwestiyon sa credibility, ng naturang mga post. Lalong sumikat ang kanyang pangalan, matapos itampok ang kanyang mga hula, sa mga palabas na KMJS, at Rated K. Ang kanyang talambuhay ay isinadula sa telebisyon, sa palabas na magpakailanman. Si Rudy Baldwin ay naglabas, ng mga panibagong vision, patungkol sa mga posibleng mangyari, sa taong 2025. Ano-ano na naman kaya, ang mga hula at prediksyon, ni Rudy Baldwin? Gaano nga ba katotoo, at mapagkakatiwalaan, ang kanyang mga prediksyon? Ano nga ba, ang mga dapat nating bantayan? Dapat na nga ba tayong matakot at mag-alala, sa darating na taon? Ang mga hula ni Rudy Baldwin, para sa taong 2025. Number 10, bagyong may dalang trahedya. Ayon sa hula ni Rudy Baldwin, ay 3 malalakas na bagyo ang tatama sa Pilipinas, sa darating na taong 2025, na pinangalan ng may mga letrang O, S, at P. Hindi daw ito simpleng bagyo lamang, kundi magdudulot at mag-iiwan ito, ng matinding pinsala, at makakaapekto ng sobra, sa maraming Pilipino. Isa sa mga bagyo na ito, ang magdadala ng kakaibang lakas, na tila kasama ang galit, ng kalikasan. Ang mga bagyo na ito, ay hindi lang tatama sa mga lugar, na kadalasang dinadaanan ng mga bagyo sa Pilipinas, kundi sa malawakan. Magdudulot ang mga ito ng matinding baha, pagguho ng lupa, pagkasira ng mga kabuhayan at mga tahanan, sa mga hindi inaasahang rehiyon. Kaya naman sinabi ni Rudy Baldwin, na maghanda ang Pilipinas, at ang bawat Pilipino. Number 9, bagong pandemic. Isa sa mga nakakabahalang hula ni Rudy Baldwin, ay ang pagkalat ng isang bagong sakit, na dulot ng bakterya. Hindi ito katulad ng COVID-19, na nakakahawa sa pamamagitan ng tao, subalit mas delikado di umano ang sakit na ito, dahil sa ibang pamamaraan, ng pag-atake nito. Mas gusto daw ng bakterya na ito, na kumapit sa mata at ilong, at kapag nakapasok sa katawan, ay lalabas sa katawan ang mga pantal, na kasing laki ng coins, at nagiging kulay itim o berde ang dugo, kapag ito ay pumutok. Kahit hindi ito direktang nakakahawa, ay dapat pa rin tayo mag-ingat, lalo na ang mga taong may sakit sa puso, o sakit sa dugo. Pero kahit ganun pa man, ayon kay Rudy Baldwin, ay mayroong gamot para sa sakit na ito, at kailangan ng patuloy na gamutan, dahil mabilis kumalat ang bakterya, sa katawan ng tao. Patuloy tayo magbantay, at huwag maging kampante lamang, dahil ang ating kalusugan ay dapat iniingatan, at hindi dapat pinapabayaan. Number 8, ang paglabas ng mga kakaibang insekto, dahil sa sobrang init. Ayon sa hula ni Rudy Baldwin, ang tag-init sa taong 2025, ay mas magiging doble sa tindi. Kaya naman dahil dito, ay maraming mga insekto ang nagtatago na lalabas, pati na rin ang ilang uri ng mga hayop, na hindi pa natin nakikita. Epekto daw ito ng pagbabago-bago ng panahon, o ang climate change. Kaya nagbigay siya ng mga paalala, na magtanim tayo ng mga puno, at iwasan o bawasan ang labis na paggamit ng teknolohiya, na nagdudulot ng polusyon. Number 7, Bulkang Taal, isang matinding pagsabog. Isa sa mga pinaka-nakakabahalang prediksyon ni Rudy Baldwin, ay ang muling matinding pag-alburuto, ng aktibong Bulkang Taal. Ayon sa kanya, ay kailangan natin maghanda, sa isang malakas na pagputok ng Bulkang Taal, para sa taong 2025, na magdadala ng napakalaking pinsala sa mga kabuhayan, lalo sa mga taong nakatira sa lugar, na malapit sa bulkan. Ito daw ang magiging huling matinding pag-alburuto ng Taal, bago ito maging dormant. Subalit hindi lang ito ang nakita sa prediksyon ni Rudy Baldwin, dahil sa pagputok nito, ay may lulutang daw na bagong isla, sa gitna ng lawa. Isang isla na nakakamangha, dahil ito daw ay magagamit, para sa pananampalataya, at dito daw ilalagay ang mga santo, bilang pagpaparangal sa Diyos. Ang hula niya na ito, ay pwede natin tingnan, bilang babala at pagkakataon, upang makapaghanda. Dahil noong mga nakaraang taon, ay pinatunayan na ni Rudy Baldwin,
na kaya niya makita ang mga ganitong pangyayari, katulad ng paglitaw ng bagong isla sa Japan, matapos magkaroon ng malakas na lindol. Kaya kailangan natin mag-ingat at maghanda para sa darating na taong 2025, dahil sa posibleng panganib na hatid ng Bulkang Taal. Number 6. Taon ng pagdadalamati sa mga tagahanga at personalidad. Ayon sa hula ni Rudy Baldwin, ang taong 2025 ay isang taon na puno ng pagdadalamati, lalo na para sa mga tagahanga ng mga sikat na personalidad. Sa darating na taong 2025, ay may ilang kilalang mga tao at personalidad ang masasawi dahil sa depression, sakit, at mga aksidente. Ilan nga daw sa kanila ay mga veterano, na tila hindi kinaya ang sakit at hamon ng buhay, at nagdesisyon na lang, na tapusin na ang kanilang buhay. Nakakalungkot lang isipin, dahil sa harap ng mga kamera, ay parang ang saya nila, at wala silang mga problema. Ngunit sa likod pala ng mga ito, ay nagtatago ang malungkot, o totoo nilang nararamdaman. Inaasahang mas tataas ang mga kaso ng depresyon at stress, hindi lamang sa mga kilalang personalidad o artista, kundi pati na rin sa mga karaniwang tao, lalo na ang mga OFW na mag-isa, sa ibang bansa. Mayroon pang mga overseas Filipino worker, na walang awang biktima, ng masalimuot na mga krimen. Isang nakakalungkot at napakasakit na prediksyon, na binigyang diin sa kanyang hula, ni Rudy Baldwin. Kaya ipinapaalala niya sa atin, ang halaga ng komunikasyon sa pamilya, at pagpapalakas ng pananampalataya, sa ating Panginoon. Number 5. Ang paglubog ng Indonesia, at lindol sa Pilipinas. Base sa mga nakikitang prediksyon ni Rudy Baldwin, habang ang Pilipinas ay patuloy na nakakaranas ng mga malalakas na lindol, ang bansang Indonesia naman, ay makakaranas ng matinding paglubog, lalo na ang mga mababang lugar, at malalakas na pagsabog, ng mga bulkan. Di umano ay parang papalapit na sa Pilipinas, ang sinasabing The Big One, kaya naman payo ni Rudy Baldwin, na maging alerto tayo sa anumang oras, at palaging maging handa. Number 4. Himala at kababalaghan, sa kalangitan. Ayon sa mga nakikitang prediksyon ni Rudy Baldwin, ay maraming mangyayaring misteryo at kakaiba sa kalangitan, sa darating, na taong 2025. Ayon sa kanyang nararamdaman, ay hindi ito mga simpleng ulap, at araw lamang. Masasaksihan daw natin ang araw, na halos humahalik na sa lupa, na magdadala ng matinding init. Sinabi pa niya na magiging kulay apoy ang buong kalangitan, na parang nagbibigay babala, ng isang matinding aksidenteng mangyayari, na tatatak hindi lamang sa Pilipinas, bagkus sa buong mundo. Ayon sa kanyang mga nakikita, ay 3 aksidente sa himpapawid, ang mangyayari sa taong 2025, kung saan may kasama di umano na kilalang personalidad, ang malalagay ang buhay, sa panganib. Ang ganitong mga prediksyon, ay isang paalala sa atin na mag-ingat, dahil kapag nag-iba ang kulay ng kalangitan, posible na itong palatandaan, na may aksidenteng mangyayari. Number 3. Aso ang Bayani, ang tagapagligtas ng 2025. Ayon sa hula ni Rudy Baldwin, ay sa kasagsagan ng isang napakalakas na bagyo, ay may isang aso, ang naging bayani ng taon. Ayon sa prediksyon, ang aso na ito ay tumalon mula sa bangka, upang iligtas, ang mag-inang nalulunod. Sa kabila man ng kakulangan ng lakas, ay nagawa pa rin ng aso, na magligtas ng buhay. Magsilbing inspirasyon daw ito sa atin, na minsan kahit ang mga hayop, ay nagiging instrumento ng Diyos, para sa kabutihan. Sa taong 2025, ang mga hayop di umano ay magpapamalas ng kakaibang talino, at kabayanihan sa mundo. Number 2. Pagtaas ng crime rate, sa Pilipinas. Isa pa sa mga nakakabahalang prediksyon ni Rudy Baldwin, ay ang pagtaas ng kaso ng mga krimen, lalo na ang kagagawan ng mga traidor, sakim, at mga gahaman sa kapangyarihan. Nagkalat ang mga mapanlinlang at mapang-abuso, ang magpapakita ng tunay na kulay, sa taong 2025. Sinabi pa niya na wag basta magpautang, sa taong 2025, dahil hindi babayaran ang utang, at mag-ingat sa mga tao, na manggagamit. Sa iba't ibang bahagi ng mundo, ay may kanya-kanyang pagsubok ang darating, at mararanasan nila. Ang paglubog at pagguho sa bansang Indonesia, apoy ang kakaharapin ng bansang China, at walang tigil na mga lindol, sa Pilipinas. Parang ipinapaalala sa atin, na palaging may banta ang kalikasan, sa bawat sulok ng mundo. Number 1. Pagtaas ng pananampalataya, at pagkakaisa. Ayon sa prediksyon ni Rudy Baldwin, sa gitna ng mga negatibong hula, ay mayroong isang sinag, ng pag-asa. Ang taong 2025, ay taon ng pananampalataya,
at pananalig sa Diyos. Maraming tao ang magbabalik loob sa ating Panginoon, mananalangin, maghahanap ng kaligtasan, at mga gabay. Sa taong 2025 din, ay maraming tao ang magbabalik sa simbahan, magbibigay ng panalangin, at muling tatanggapin ang pananampalataya sa Panginoon, bilang gabay, sa kanilang mga buhay. Para kay Rudy Baldwin, ito ang pinakamahalagang mensahe sa lahat, na sa kabila ng lahat ng mga pagsubok at hirap, ay hindi tayo dapat sumuko, at mawalan ng pag-asa, at pananalig sa Diyos. Maraming misteryo at himala ang mangyayari sa kalangitan, na magtutulak sa mga tao, na magbalik loob at muling magtiwala, sa kapangyarihan ng Diyos. Ayon sa kanyang prediksyon, ito ang panahon kung kailan ang dasal, at pananampalataya ang magiging sandigan ng marami, sa harap ng mga darating na hamon, sa ating buhay, at kapaligiran. Bago tayo magtapos ay i-like mo na ang ating video, mag-subscribe, pindutin mo na rin syempre yung notification bell, at piliin mo yung all, para palagi ka updated, sa ating mga latest videos. Ang mga hula at prediksyon ni Rudy Baldwin, ay mga babala at paalala sa atin, na karaniwang malawak at maaaring maganap, sa natural na takbo ng panahon, katulad ng mga bagyo, lindol, at mga aksidente. Ito ay mga pangyayaring hindi naman talaga nakakagulat, dahil likas na sa ating mundo, ang ganitong mga sakuna. Pero ganun pa man, ang pagpapakalat ng ganitong mga impormasyon, ay posibleng magdulot ng takot at pag-aalala, sa halip, na produktibong paghahanda. Kaya importante rin tingnan, kung paano natin ginagamit at iniintindi, ang ganitong mga prediksyon, bilang gabay ba ito upang maghanda, o nagiging sanhi lamang, ng labis na pangamba. Kaysa mag-focus sa negatibong aspeto ng mga prediksyon, ay pwede natin itong gawing inspirasyon, upang mas paigtingin ang ating kahandaan, malasakit, at pananampalataya, sa ating mahal na Panginoon. Ang mga hula at prediksyon, ay isang paalala na hindi natin hawak, at kontrolado ang lahat ng bagay, ngunit mayroon tayong kakayahang magplano at maghanda, para sa anumang darating, na mga pagsubok. Nasa ating mga palad pa rin ang kapalaran, na gawing mas makabuluhan ang bawat araw at sandali, sa kabila ng mga hamon, sa hinaharap. Ayon kay Rudy Baldwin, ang taong 2025, ay taon ng mga pagsubok, ngunit maaari rin itong maging taon ng pag-asa, kung tayo ay magtutulungan, magdadasal, at magiging handa. Ikaw, ano ang masasabi mo, sa mga hula at prediksyon na ito, ni Rudy Baldwin? Magkatotoo kaya ang mga ito, sa taong 2025? Comment mo sa baba ng ating video, yung sagot o masasabi mo, para malaman din namin. See you on our next videos.